So, for problem 6, no, ito ay isang sell now or process further problem. No? So, dun sa situation, meron kang isang product na GR37 na pwede mo nang ibenta as is or pwede mo siyang i-process further into Silpol. If I'm not mistaken, yung pangalan ng isa pang product na pwede mong ma-produce using 1/4 unit or 1/4 pound ata ng GR37. Okay? So, ang first question ng problem is calculate the minimum number of units of Silpol that would have to be sold in order to justify further processing of GR37. So, kagaya nga nung sabi ko kanina, no? So, para makapag-produce ka ng isang unit ng Silpol, kailangan mo ng 1/4 pound, no? ng GR37. Tapos sabi dito, kung magpa-process ka no, ng GR37 papuntang Silpol, gagastos ka ng, where is it? Ito. Okay? So, additional processing cost of 250 per unit. Ayan siya. Tapos, meron ka pang selling cost na, ayan, $30 per unit. Tapos, ito pa. If production of Silpol were discontinued, 5,600 of costs in the processing department would be avoided. So, ang tawag dito is avoidable fixed cost. No? So, ibig sabihin, itong 5,600 na to ay directly related na fixed cost sa further processing ng ng Silpol, no? So direct fixed cost ito. Okay? So yun po yung situation natin, no? So pag nag-produce ka ng Silpol, merong mga additional costs. Okay? So yung sagot, yung tanong rather sa letter A, calculate the minimum number of units of Silpol that would have to be sold in order to justify further processing of GR37. Round your answer to nearest whole number. So, ito po yung ating solution. So, ang ating logic ng solution ay ito sa letter A. The additional contribution margin from Silpol must at least cover the additional processing costs. So, dapat yung contribution margin na magagaling sa Silpol, masambot niya, kumbaga, no, yung additional processing costs. So, ang 1 unit ng Silpol ay ito yung mangyayari. Bawat unit ng Silpol, meron tayong additional sales na $3.50. Saan galing yon? So, di ba yung selling price ng Silpol, according to our problem, balikan natin, is 4 pesos. Ito siya. And ito. Highlight natin siya dito. Ayun. No, 4 pesos. Okay? Pero kailangan natin sa sell now or process further ay hindi yung 4 pesos or $4 rather, kundi yung additional revenue kapag pin-process further mo siya, no? So, balikan natin yung solution natin, no? So, di ba bawat unit ng Silpol, gagamit lang siya ng 1/4 na GR37. Yung 1/4 GR37, mabebenta mo na siya as is as GR37, no? Kung gusto mo. Or yun nga, pwede mo siyang i-process ito Silpol. So, yung 1/4 na GR37, lumalabas, ang bentahan ng isa nun ay 50 cents. No? Saan yung solution natin? Yung 1/4 times $2. Balikan natin yung problem. Kasi di ba ang sabi, ang isang unit ng GR37, ayan, hina-highlight ko siya, is $2 per pound. Yun yung isang unit. Eh di ba, 1/4 pound lang nung GR37 ang kailangan para sa isang unit ng Silpol. So, ibig sabihin, ang relevant na selling price ng GR37, kung Silpol ang pinag-uusapan natin, ay 1/4 lang ng 2 pesos. Kaya, ang ating solution ay ganito. Ang additional selling revenue, kung magpa-process tayo ng GR37, okay, papuntang Silpol ay $4 less 1/4 lang ng $2. Kaya siya 350. Ang additional variable cost, in-highlight ko to kanina, yung 250 na variable production cost at $30 or 30 centavos,
na selling cost per unit of silpol. So, combined, that's 2.80. So, lumalabas ang ang additional contribution margin natin sa bawat unit ng silpol ay $70. As I have said, dapat makover nito yung additional cost. So far, na-cover na natin yung variable cost. So, ang problema na lang, yung fixed cost. So, base sa ating problem, meron tayong additional fixed cost na 5,600 kung magpa-process tayo ng GR37 papuntang silpol. So, yung 5,600 na to ay dapat makover ng number of units na mabibenta natin na silpol. So, ilang units yon? So, ang gagawin natin, yung 5,600 na fixed cost ay i-divide natin sa contribution margin per unit na 70 centavos. Kaya lumalabas para ma-justify natin ang pag-process further ng GR37 papuntang silpol, kailangan at least makabenta tayo ng 8,000 units. Pag nabenta natin yung 8,000 units, break-even tayo dun sa pag-process na at pagbebenta ng silpol. Kasi yung 8,000 units, sakto, makocover niyan saktong-sakto yung variable cost at yung fixed cost. So, yun yung sagot natin sa letter A. For letter B, ito yung medyo mas komplikado. No? So, sa iba't ibang situation, pinapakompute tayo ng profit. No, sabi dito, yung daw data na pinag-uusapan natin kanina, those were the data kapag ang level of output ay 5,000 pounds of GR37. So ngayon, meron tayong apat na situation dito, A, B, C, D. Pinapakompute, magkano yung tutubuin natin sa bawat situation? Okay, first situation is this one. All available capacity is produced or is used to produce GR37 but no silpol. So, ibig sabihin, kung meron tayong capacity na 5,000 pounds to produce GR37, lahat yan gagamitin pag-produce ng GR37. Wala na tayong ipaprocess further papuntang silpol. So, magkano daw ang ating income? So, for letter B, kumputin muna natin yung contribution margin per unit ng GR37, which is $2 less 1 pesos or $1.60. Dito po siya galing. Yan, balikan natin yung taas ng problem. Ito siya. Nasaan ba yan? Ayun. Yan. Cost. Ayan. So, ang cost ay 160, selling price $2. Wala siyang fixed cost, no? So, doon na galing na ang ating contribution margin per unit of GR37 ay 40 centavos. So, doon sa wait. Yes. Okay, bago natin pala discussin yung A, kinumpute muna natin yung mga contribution margin. So, ulit muna, no? Bago natin pag-usapan magkano yung profit sa A. So, kagaya ng sabi ko kanina, ang contribution margin mo sa bawat unit ng GR37 ay 40 centavos at ang additional CM per unit of silpol ay 70 centavos. Take note, may underline dito yung additional, no? So, marirealize mo lang tong additional na contribution margin kapag nag-decide ka na yung ibang units ng iyong GR37 ay ipaprocess mo further into silpol. This is additional, I repeat, additional contribution margin ito. So, para sa 5,000 units of GR37, ayun nga yung situation sa A, wala kang ipoproduce na silpol, lahat ng capacity will be used for GR37. So, ang gagawin mo lang is you multiply the number of units, 5,000, times the 40 centavos contribution margin sa bawat isang GR37. So, ang sagot natin sa letter A is $2,000.
Situation B, balikan natin yung word problem. Okay, itong B, C at D, no? Ang situation is, pagkatapos mong i-produce yung GR37, ibang units nun ay i-convert mo into silpol. Okay? So, yun yung situation, no, sa B, C at D. Meron kang ipoproduce na GR37, yung iba doon, ipoprocess further into silpol. So, before proceeding, let us have an analysis of the format of the solution para to sa B, C at D. So, in all cases, para sa B, C, and D, magpuproduce tayo ng 5,000 na GR37. Kasi kung mapapansin natin yung situation B, C, and D, lahat ng capacity, i-exhaust, sasagarin yung 5,000. So, automatic sa B, C, at D, magpuproduce tayo ng 5,000 GR37 at yung iba dyan, i-convert papuntang silpol. Some of them will be used to produce silpol in the ratio of 1/4 GR37 for every 1 silpol. So, nabanggit ko nga kanina, no, na yung ibang na-produce na GR37 ay i-convert into silpol. At pakitandaan, 1/4 lang na pound ng GR37 ang kailangan para makapag-produce ng isang silpol. Therefore, total profit for the company is computed as follows. Yung profit mo from 5,000 GR37, marirealize mo siya lagi sa kahit na anong situation B, C, M, D at idadagdag mo lang dyan yung additional profit mo kung meron ka mang silpol na ipoproduce. Okay? And then less yung fixed cost na kaakibat ng pagpuprocess mo ng GR37 papuntang silpol. So, yung tatlong yan ang magde-determine ng ating profit. So, I'll give you some moments of pause para i-analyze tong sinabi ko dito sa slide na to. Kasi baka hindi nyo maintindihan kung ano yung naging solution natin sa B, C, and D unless maintindihan mo kung ano yung sinasabi ko dito. Okay? Again, in all situation, okay, magpuproduce ka ng 5,000 GR37. Given na yon. Okay? So, yung profit mo para sa 5,000 GR37, always present. Madadagdagan lang siya ng additional profit from silpol, depende kung ilang silpol ang ipoproduce mo. Less yung fixed cost pa ng production ng silpol. So let us proceed sa situation B. Ang sabi sa situation B, magpuproduce daw tayo ng 4,000 units of silpol balanced to GR37. So syempre, bago ka mag-produce ng 4,000 units of silpol, kailangan mag-produce ka muna ng GR37. Diba? So kagaya ng sabi ko, laging present yung profit from the 5,000 GR37. Kasi nga, sasagarin natin yung capacity ng GR37. So, automatic, may profit tayo doon na 2,000. Ang idadagdag lang natin dito ay yung additional profit from the 4,000 units of silpol na ang ating yung profit or CM per unit of silpol is 70 centavos. Okay? So, maliban dun sa 2,000, no, na marirealize mo dun sa 5,000 units ng GR37, meron ka pang additional profit, no, dun sa 4,000 units of silpol. Less yung fixed cost ng production ng silpol. Kaya, sa situation B, ang profit natin, or actually loss, is 800. For situation C, magpuproduce daw tayo ng 8,000 units of silpol balanced to GR37. Again, present na naman po yung profit natin for 5,000
GR37 amounting to $2,000 kasi nga sasagarin natin yung capacity. Parte niyan ay magiging silpol, 8,000 units. So, ang idadagdag natin doon sa 2,000 na profit from the 5,000 units ng GR37 ay yung additional profit from 8,000 units of silpol na 5,600. Less yung fixed cost ng processing ng silpol. Kaya ang profit in this situation is $2,000. For situation D, mag-produce daw tayo ng 10,000 units of silpol balance to GR37. So, again, present ulit yung profit from the 5,000 units of GR37 na 2,000 kasi nga lahat naman yon ipoproduce mo. Parte lang yan ang mako-convert into silpol. So, yung parteng yon, no? Yung 10,000 units of silpol, idadagdag natin sa 2,000 yung profit doon. Yan. So, 10,000 units of silpol times 70 centavos. So, may profit ka doon na 7,000. Less, again, yung fixed cost ng production ng silpol. So, your profit in this situation is 3,400.